Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Hi, yung last po natin na grammar for today is nani-nani yo to shinai. Nani-nani yo to shinai. So, negative form po siya kasi shinai po. Ano po? Hi, kinakonjugate po siya sa verb. Hi, tabeyo to shinai. Yung tabeyo is from the root word taberu. Taberu. Ano po? Dictionary form po yun. Pag sinabi ko po ng root word, dictionary form po. Parehas lang po yun. Ano po? Meron po kasi pong iba po ang turo ng teacher is dictionary form. Pero ako po, lagi ko pong nagagamit is root word. Pero parehas lang po ang meaning po nun. Ano po? Hi. So, taberu, rapru, doon niya kinakonjugate yung yo to shinai. Hi. So, ang magiging meaning na po nito ay ito na po siya. Hindi pala po siya oh my God. Hi. Hindi pala po siya nakabold. Hi. So, ang meaning po ng yo to shinai ay ayaw niyang gawin ang verb. Ayaw gawin ang verb. O kaya naman po, walang balak gawin ang verb. Hi. Yan po, dito po sa tatlo po pagpipilian po. Depende po sa sentence po. Ano po. Hi. So, yung gawin ang verb, yung tabeyo is kumain. Hi. Kasi yung verb niya po is, yung root word po ng kumain is kain. Ano po? Kain. Hi, ngayon, pag ginawa po siyang gawin ang verb or action verb na sinasabi, magiging kumain. So, ibig po sabihin, dumagdag po ang kuma. Dito po sa'yo. Dahil sama po ang tabeyo is, magkakaroon po siya ng kuma. Kumain. Ito palang kay ang ano. Hi. So, UMA po yung dumagdag po. Ano po? Nang inano niya nang kinonjugate niya sa yo. Ano po? Hi. Kumain. Hi. So, to shinai. Negative form. So, ayaw. Hi. Ayaw kumain. Hi. Ayaw niyang kumain. Walang balak kumain. Kumain. Ganito pala. lang pala. Mali. Hi, kumain. Hi, so, ibig po sabihin, depende po sa sentence, maaari po siyang maging ayaw niyang, ayaw, o kaya naman po walang bala. Hi, yung gawin ang verb, magiging from kain, magiging kumain. Ano po? Yung po yung, ano niya. Hi, so, explanation naman po ng grammar po na ito. Ano po? Hi, ang grammar po na ito ay nagpapahiwatig po na walang balak gawin ang isang bagay. O kaya naman, karaniwang ginagamit kapag galit o may hinanakit yung taong yun. Ano po? Hi. Ganun po. Nagtatampo ba? Hi. Ganun lang po yun. Mga anak po natin, minsan nagtatampo, dakara, tabeyo to shinai. Heya kara deyo to shinai. Hi. Ayaw niyang kumain. Wala siyang balak kumain o kaya ayaw niyang lumabas lumabas from her or his room. Ganyan na po siya. Ano po? Hi, nanode, Jodai-san, yoroshiku onegai shimasu. お願いします。ポチ、どうしたんだろう。ご飯を食べなよとしない。食べようとしないんだよ。Hi. So, dito po yung tabeyo to shinai ay magiging ayaw niyang kumain. Ayaw niyang kumain. Nagkaroon po ng niyang. Hi. Kasi, si Pochi po yung inaano niya. Gumilasay. Napaigib ako. Hi. So, Pochi, si Pochi, or, kumaga, Pochi, doustan daro? Paano niyo po siya i-translate? Si Pochi. Medyo mahirap po to, napunta sa inyo. Mahirap po to. Na paano ba si Pochi? Ganun. Parang ganyan po, opo. Na paano ba si Pochi? Ayaw niyang kumain. Nang? Ayaw niyang kumain ng pagkain. Pagkain. Atero. Hi. Tapos yung expression niyang dayo.
Mahirap na po. Ano po, pero maganda po yung yung pagkakatranslate niyo po sa pochi dos dandaro. Hay, halos parehas na rin po nun sa akin. Dayo po yo. Hay, dito po dayo o. Simple lang pong o. Hay. Opo. Hay. O kaya Palang po, opo. kinikwento niya po kasi siya dayo. Kinikwento niya. Hay, kaya okay lang po. Simplify natin po na ano po. Hay, so dito po, pochi, kay pochi na po siya. Magkakaroon po siya ng linagyan niya lang po dito ng quit. Hay. Kasi kung wala pong quit, magiging pochi wa doustandaro, magkakaroon po siya ng wa. Po. So, dito, sinimplify niya pong quit lang, pero ang meaning niya po is kay, hay, doustandaro, anong meron kay pochi? Or tulad po ng nabanggit niyo kanina po, po, hay, parehas din po yung, maganda po yung na pagtatranslate. Hay, gohan wo ng pagkain, tabeyo to shinai, ayaw niyang kumain. Dayo, magiging hay. O kaya pwede pong, alam mo, parang ganyan. Pwede rin pong maging ganyan po yung expression niya po. Po? Mag-alala kasi hindi kumain. Parang ganun. Nag-aalala po siya dito. Po? Ay, kapag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon ng isang sentence na, anong meron kay Pochi? Ayaw niyang kumain ng pagkain, Kinikwento niya sa kaibigan niya, po. Ay, so in Japanese, Pochi, どうしたんだろう? ご飯を食べようとしないんだよ. Namumroblema si ate. Hay, si ate ba o si kuya? Hay, ganun na po siya. Hay. So, go po tayo sa last sentence po natin. Hay, onegai shimasu. 彼は自分のことを何も言おうとしない。はい。言おうとしない。From the root word of 言う。Ano po ang 言う? Ayaw magsalita. Salita po. Ano po 言う? Hay. 言おう. Magiging? Magsalita. Hay. としない ay? Ayaw niyang. So, ayaw niyang. Negative. Ginagawa niya pong negative form yung magsalita. Ano po? Hay. So, ang pinag-uusapan dito is kare wa. Kaya niya. Second party po. Ano po? Hay. Ay, hindi. Third party. Kaya po niya. Hay. Kasi ang second party is ikaw. You. Ano po? Dito, he. Kaya, naging third party. Hay. So, dito po. Karewa. Ano po ang karewa? Lalaki yan siya eh. Parang, parang, pag nag-ano na po karewa, ay niya, ano ba yan? Siya? Siya. Hay. Tapos, dito, pwedeng siya maging ay. Ano po? Hay. Tapos, dito po, jibun no koto. Koto is tungkol. Ay, nasabi ko, naunahan kita. Hay. Jibun no koto. Opo. Hay. Tungkol. Sa sarili. So, Tungkol sa sarili niya. So, ayaw magsalita. Siya ay ayaw magsalita tungkol, nanimo. Nanimo. Ano po ang nanimo? Ayaw, parang, parang ano ba, wala siyang masasabi, walang salita na nailabas, parang ganun, parang ayaw niya magsalita. Nanimo. Kahit na. Kahit na. Ano? Hay, mahirap talaga to. Ano? Nanimo. Hindi ako kahit na ano. Mahirap talaga to. Okay lang po. Hay, mahirap talaga tong i-translate. Nanimo. So, sa Tagalog, magiging kahit na ano. Nanimo. Nanimo na. Wala ako kahit na ano. Nandemo aru. Meron kahit na ano. Di ba po? Hay, nanimo is kahit na ano. Hay. So, tama po. Kaya magiging siya ay ayaw magsalita kahit na ano. na kahit na ano. Siya ay ayaw magsalita ng kahit na ano.
Jibun. Tungkol sa? Tungkol Diretso sa lang po. sarili niya. So, naging iba man po yung construction po natin ng word po. Tama po yung inyong translate. Hi. Kompleto po, di ba po? Sinabihan niyo po tungkol sa sarili. Hi. Sa last po. Ano po? Hi. Kaya, ako naman po, ganito naman po ang aking pagkaka-translate. I-check po natin word by word po. Ano po? Hi. Kare wa sa kanyang 自分のことを kare wa sarili pala po. 自分のことを tungkol sa kanyang. Hindi, kanyang is ito. Kare wa kanyang. Tapos yung jibun is sarili. Koto is tungkol sa. No koto, tungkol sa. O nani mo. Kahit na ano. O is na. Nani mo is kahit ano. Ano po? Hay. Tapos, iyo to shinai, kanina po na-explain na po natin, ayaw niyang magsalita. So, nagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon na po tayong isang sentence na ayaw niyang magsalita kahit na ano tungkol sa kanyang sarili. Kare wa jibun no koto wo nani mo iyo to shinai. Hay, ganun na po siya, guys. Na-nosebleed po tayo, ano po. Opo, super po. Pero, alam ko po, naiintindihan nyo, kaya nyo nga po nagawa pong i-translate, diba po? Kailangan lang po natin itingi-tingi ang mga nababasa po natin na sentence. Hi, so, tatlo po yung, arigatou gozaimasu, tatlo po yung napag-aralan po natin na grammar for today. Meron po tayo pong katanungan, Noe-san, Jake-san, Gongkun-san, Nathaniel-san, Joday-san. From Noe-san, meron po tayo pong katanungan. Ate. Wala po? Daijoubu? Apo. Arigatou gozaimasu. Jake-san wa dou deshou? Wala pa po ate. Wala pa po? Yokata! Arigatou gozaimasu. Ano Hi. po ate, meron lang po konti. Hay, doko desu? Para napansin ko lang po, yung conjugation po sa, parang yung yame, di ba, group 2 ata yan? Yameru. Yameru. Pag group 2 po ba, yo yung conjugation na, tapos pag group 1, yung ru, palitan lang ng ro, parang ganun po ba mangyayari? Tulad nung kairo. Kaeru. Drop down po ang ru. So yung koto ka. Honmaya. Opo. Pag kaeru, Parang magiging ganun po siya, di ba? kaedo. So desu ne. So narimasu ne. Hay. Yun po yung naano ko na parang naintindihan ko pag kasi yung yame group 2 verb siya, so nagiging drop yung mas tapos yo, parang ganon. Basta isipin lang po natin pag magko-conjugate po tayo ng volitional form po. Hay, okay, mas. Hay. Hay, yun lang Ganun na po. ganun po yung pag-conjugate po sa kanya. Ano po? Hay, okay, mas. Arigato. Hay, Gongkun-san. Hay, Salamat po sa question. Gongkun-san, meron po tayo pong katanungan. Wala po. Salamat po. Yokata desu. Arigatou gozaimasu. Joday-san, daijoubu ka na? Joday-san. Tapos, Nagpahid pa ako ng aking nose kasi nag-bleeding po. No. ojozu ne. Ojozu da wa. So, meron po tayo pong katanungan. Nag-mute na naman. Wala naman po. Yokata desu. Arigatou gozaimasu. Naitay, meron pong katanungan sa Meron po baba. ako nakita si Akiro 1968. Akira-san desu ne. San. Okay, dinasai. Teinday, same lang siya. Suru tsumori desu. Tsumori mean po ganun. Tsumori, tsumori is tinatangka. Tinatangka niyang gawin or pinaplano niyang gawin. Tsumori. Apo. Hay. Dito po sa umowu, kapag meron pong umowu, halos parehas po siya ng meaning.
Omoe is pinag-iisipan or nararamdaman or plano kong hay. Pwede nga po kinukutuban ko, kumbaga kinukutuban akong mas maganda, wag na lang. Parang ganyan, ano po yung omoe. Pero medyo complicated na po siya, kaya hindi ko po siya chinoise as a Tagalog translation. Pero yung tsumori, yameru tsumori. Pag tsumori po yung gagamitin po natin, yameru tsumori. So, ibig po sabihin, wala pong kinalaman sa volitional form yung pag-conjugate niya. Yung yameru, eksaktong original form po para po idikit po sa tsumori. Hay, yun po yung conjugation niya po. Ano po? Hay, from root word na verb, siya ikinakonjugate. Pag tsumori po, ano po? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.